bringing hope the world over. Hope Channel. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat, minamahal namin mga manonood. Muli po ang aming kagalakan na kami po ay sinamahan ninyo dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan ay muli natin makakasama si Dr. Reuel Almocera. Welcome po, Dr. Almocera. Thank you, Pastor. It's a privilege to be able to serve. Okay, sa atin pong pinag-aralan ng nakaraang leksyon o nakaraang linggo ay ating tinalakay ang mga aral mula sa sanktuaryo. Nakita natin kung paanong maraming mahalagang mga leksyon na maaari nating kapulutang magagamit natin sa ating pamumuhay ngayon. Sa ating ikalimang leksyon ay ating pag-aaralan naman ang pagtubos, handog para sa paglilinis. O ito may kinalaman po sa sin offering. Sa leksyong ito ay ating makita ang sistema ng paghahandog na nagaganap doon sa sanktuaryo sa lupa na ito'y nagtuturo sa mga sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Hesus. Partikular natin pag-aaralan ang tinatawag na ritual ng sin offering o handog para sa paglilinis. Ito'y nagbabadya ng daan at mga hakbangin kung saan ang makasalanan ay tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyo at makasaserdoteng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Pero bago po tayo magpatuloy, ay mabuting ating muling anyayahan ng Banal na Espiritu na pangunahan po tayo sa ating pag-aaral ng sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin, pangunahan tayo ni Dr. Almocera. Let us pray. Heavenly Father, we now come unto the throne of grace. Lord, we are willing to listen to your voice. Help us, Lord, to understand, especially this crucial topic of substitution, of atonement. We pray, Lord, that you will open our hearts, that we will learn something from this that we can apply into our lives, that our lives will be such that we will become a blessing to others as you bless others, and also we will become some kind of an avenue wherein your name will be glorified. Thank you so much for being with us now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y dadako sa pag-aaral na may kinalaman sa sistema ng paghahandog na ito isa sa mga kilalang bahagi ng serbisyong nagaganap sa sanktuaryo sapagat ito ang isang bahagi ng sanktuaryo na tuwirang tumutukoy sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon Hesus. Ang handog para sa paglilinis o sin offering na ating pag-aaralan ay panukala ng Diyos upang tulungan ng taong higit na maunawaan kung paano niya tayo ipinakikipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng tunay na sakripisyo, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Pastor, mabuting ating pag-aralan, siyempre kaya dumating itong mga tinatawag na sin offering dahil merong sin o may kasalanang pumasok. Ano ba itong sin na ito at paano gumawa ang Diyos? Paano nahayag ang Kanyang kahabagan sa atin? Okay. Siguro, tingnan natin ito sa context ng character of God. God is a God of justice, but He is also a God of mercy. Okay? Justice demands that kung may kasalanan, may mamatay. Walang yan talagang ang Diyos ay Diyos ng katulan. Ang nagkasala, talagang kailangan parusahan. Ang mercy naman ay maski hindi sa kanya ang kasalanan, parang kinuha niya galing sa atin. Naawa siya sa atin na mamamatay tayo. So, binayaran niya ito. Siya ang babayad mismo. Parang kung ako may utang, then ikaw ay naawa sa akin, ikaw na ang nagbayad para sa aking utang. So dito natin pero nabayaran pa rin ang utang. Justice demands that bayaran talaga yan. Pero hindi na ako nagbayad because somebody died for me. This is the concept. So hindi sinira ng Diyos yung kanyang pagiging yung kanyang justice, hindi niya sinira. Pwede naman sana siguro, okay, wala na lang kwenta yung mga kasalanan mo. Hindi yan justice. Wala yang justice. Mercy lang yan. Pero walang justice yan.
bayaran pa rin ang kasalanan. So sabi niya, okay, may kasalanan ka, Dapat babayaran bayaran. natin yan. Pero ako pa rin ang mag-provide ng mababayad. So dito binabanggit sa Ang banal na anak niyo kasulatan yung justice and mercy. Yes. Kiss each other. Yeah, kaya nga, at the cross, justice and mercy kissed each other. So, at dito makita natin walang ibang Diyos na kagaya niya. Wala talaga. Na talagang kung sa iba pang mga Diyos ang sinasabi, nababasa natin, kailangang pakalmahin mo ang Diyos sapagkat ang Diyos nila Ay, angry. nagagalit, yung angry God. Pero hindi ganoon ang ating Diyos. Siya pa nga ang siyang gumagawa ng paraan upang maibalik ang ating relasyon sa Kanya. Para bang may mga counsel sila ba kung anong paraan mag-deal ng anak mo. Maski sabihin mo sa anak mo, anak, nagkasala ka talaga. May agreement tayo kung itong kasalanan na ito, may paparusahan talaga. Okay, paparusahan ka pero ako rin paparusahan din. So parang maging lighter yung parang yung punishment because he himself, maski siya ang parang judge, then yung father ay naparusahan din because of the son. So nakita natin kung paano gumagawa ang kasalanan at ang kahabagan ng Diyos. Yung kasalanan, alam natin kung paano gumawa ito sa buhay natin. Tayo napalay sa Diyos, tayo dapat na parusahan. At nakita naman natin ang habag ng Diyos kung paano siyang gumawa na siya yung gumagawa ng solusyon sa ating suliranin. So, may mga iba't ibang uri ng kasalanan na binabanggit dito sa ating leksyon sa linggong ito. Okay. Pwede bang ito ipakipahayag mo sa atin? May tatlo yata dito, no? Aha. May unintentional sin, yung may deliberate sin, at saka yung sin of rebellion, yung para bang rebellious sin. Yan. Makikita natin yan sa Numbers 15:22 to 29. Yan ang unintentional sin. Hindi sinasadyang kasalanan. Hindi kasalanan na sinasadya. Ang deliberate sin naman, may example tayo dyan, Leviticus chapter 5, verse 1. Oo. Okay, Yan yung kasalanang sinasadya. Parang sinasadya. Talagang naiplano. Pinaplano mo. Okay, Oo. naplano mo. Talagang may deliberate decision ka talaga dyan. And then yung rebellious sin, makita natin Numbers 15:29 to 31. Ano So, ibig yun. sabihin ng ikatlong kasalanan na rebellious sin? Paano natin ipapagawa? Talagang very intentional na. Siguro may panumpa pa yan dyan. No? Talagang, galit talaga. Galit na galit. Rebellious talaga. Aha. At So, dito yun sa sistema ng kanilang ginagawa, ito'y walang kapatawaran. Maski si Manasi, rebellious masyado yun di ba? Pero Pero pinatawad. later on, napatawad pa rin. Oo. Siguro siya ang pinaka-cruel na na king, naging hari. ng Israel. Pero napatawad pa rin. Yun ang awa na pumapasok na yes. kahit gaano kalaki ang ating Yeah. kasalanan, ay kayang patawarin Okay, ito ng though Diyos. your sins be as scarlet. Aha. Okay, Pero sa kanilang sistema dito noon, parang walang provision doon sa rebellious sin. merong kamusta yung mga hard killer halimbawa? Yan ba ay isang category papasok yan? Nakaplano o rebellious sin? Hindi ako abogado, pero may kaibahan daw yung homicide at saka yung murder. Aha. So homicide parang papasok sa murder siya. mapatay talaga, no? Nakapatay ka, pero parang hindi mo ba sinasadya? Walang premeditation. Pero yung murder, talagang premeditated yun. So murder siguro yung parang mga hard killer. Murder. So, ang category nakapatay, hindi na pinag-usapan kung gaano karami napatay. Pero ang maganda rito, ang good news nito, kahit gaano kabigat ang kasalanan, ito ay may Yes. kapatawaran sa Diyos kung Yes. ihingi, kung Yes, tapat na yes. ihingi ng patawad sa ating yung Panginoon. forgiveness. Okay. So, naroon talaga yung awa awa ng ng Panginoon. ating Panginoon. Though your Okay. sins be as scarlet, no? Aha. Tinataboy niya sa malayong dagat. Sa ating lesson, Pastor, ay binabanggit yung mithiin ng mga handog. Okay. Paano ba sinasagawa itong ritual o seremonya ng paghahandog? Yung mga purposes nito. Aha. Ano yung kanyang activity na parang iniiwasan or purposes. Number one is to remove sin, of course. Yan sin offering ito To Oo. remove sin and then to remove guilt. Pwede ba kaya na may sin ka pa then wala ka ng guilt? Or na wala na yung sin mo, may guilt pa rin?
Nangyayari kasi na napatawad na pero yung pero guilt naroon eh. nandoon pa rin. Alam mo na humingi ka ng patawad pero pinatawad ka na pero nandoon pa may yung ramdam guilt. ka eh. At kung minsan itinagaganap din sa ating sarili. Humingi na tayo ng patawad pero tayo mismo naroon pa rin yung guilt feeling. Ang problema pa diyan ay lifetime, Lifetime minsan yung guilt eh. Paano ba natin isasalin sa Tagalog itong guilt? Parang masamang konsensya. Oo. Parang burden ba? Burden mo Oo, sa na na hindi talagang hiwalay nandoon sa pa atin. rin. Maski matagal mo nang nagawa ito, nandoon pa rin yan. And that is even psychologically minsan ay Oo. talagang malaking problema Pero yan. dito pumapasok yung pananampalataya. yan. Na ang wika, kapag iko'y nananampalataya, na iko'y talagang humingi ng patawad. patawad, sampalataya naman talaga, Parang pinatawad nawala na ka. yan. At wala na yung pakiramdam ko, hindi pa ako pinatawad. Doon pumapasok yung guilt feeling eh. So, ang pantabat dito sa guilt feeling nito, pananampalataya. Pananampalataya. Also forgiveness, of course. Oo. Yeah, kasi alam natin na there will be forgiveness. So, isang purpose ng So, sin offering. ito yung mithiin na Okay. ginawa ng handog. Pero nasaan na yung sin ngayon? Then it will also be transferred. Yeah. Aha. So, transferring of the sin to the sin bearer. So, ibig sabihin ay Kasi mawala yan galing sa inyo eh. Sa nawala kasalanan. pero saan napunta? Saan napunta? Hindi naman yung basta na lang nag-disappear. So, i-transfer yan. I-transfer dito sa ritual na ito. Of course, lastly is to let the sinner go free. Yan ang mga mithin dito sa ating itong offering na ito. Itong sacrifice na ito. So, Yung ibig sin sabihin offering. kapag ang isang tao ay nagkasala, dito ngayon papasok yung awa ng Panginoon na nag-provide siya, may provision siya para malutasan o mabigyan ng kalutasan yung ating problema, kasalanan. Okay. At ito na nga yung tinatawag natin ngayon sin offering. Okay. Na ang sin offering, ang mithi nito ay yung alisin ang kasalanan sa atin. Okay. Pero pag inalis sa atin, may pupuntahan yan. Yes. May pupuntahan yan. Inalis sa atin yung kasalanan at saka yung guilt. At ito ngayon ay nalipat sa sanktuaryo. Diyan ang pumapasok yung substitutionary atonement. No? Nag-substitute para sa akin. Okay, pero yan? May summary diyan. Tingnan natin. Hebrews chapter 9 verse 22. Okay, ganito Parang umiga. yan ang summary eh. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 22, ganito umiga. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. So, kinakailangan talaga yung kasalanan ay para mawala. May there dugo is na mabuhos. Talagang may So, mamatay. nawala ang because of kasalanan kasi may nagbayad. may Pero nagbayad. yung kasalanan na yon ay dadalhin sa sanktuaryo. Nailipat. Nailipat. At pag nailipat na ang kasalanan sa sanktuaryo, yung makasalanan naman ay malaya libre na makakauwi. At siya magdiwang na sapagkat napatawad ng Pero may kasalanan. proseso yan. Makita natin dyan. Kung tingnan natin ang whole account nito ay sa Leviticus chapter 4 hanggang chapter 13. Makita natin yung mga proseso. Ano yung mga step-by-step na procedure. Parang talagang yung sinner ay he will go free. He will go home na talagang wala ng guilt, na forgiven. Okay. Sarap niyan, di ba? Aha. So, dito sa ating pag-aaral ay ano pa ang proseso na ating makikita? Okay. So, doon tayo sa proseso. Ngayon, kayo din dyan, kung ma-open ninyo yung mga Bibles nyo, Leviticus chapter 4, kasi dyan tayo tututok ngayon hanggang 5 to 13. Unti-unti nating tingnan itong mga proseso. Let's see. First, there should be a recognition of sin. Pagkilala. Pagkilala. Na tayo makasalanan. Kasi yung hindi talaga mapapatawad pag ayaw niyang kilalanin siya may kasalanan. Siyempre. So basic talaga ito at number 1 talaga sa proseso ng walang kwenta kasi itong isasagawa nating siyempre. Sin offering kung wala ka naman pagkilalang may kasalanan ka. Wala kang kasi kung ako nag-recognize na sinner ako, hindi ako magdadala ng animal. Siyempre. Okay? So hindi ako pupunta doon sa sanctuaryo. So in that case, parang na yan, acceptance of guilt, acceptance that you are still really ang pagkilala na ikaw ay talagang nagkasala. Ang ganito din siguro sa ating sins, hindi ba? Talagang makilala natin na tayo ay makasalanan. So pagkatapos na kilalanin ng isang taong nagkasala ang kanyang kasalanan, anong susunod na bahagi ng proseso? Okay, we should have an animal substitute dito, no? May substitute. Dadala ka ng animal substitute, parang then there will be a process of repentance and then confession. Yan, isang stage yan. So, dala ka ng animal, then you are saying that
I am repenting of my sins, then I will confess the sins. Nakahanda mo nang ipahayag ang iyong Okay. kasalanan at yung tupang yon o yung hayop na yung dala mo, ayun ay bahagi ng prosesong yung kinikilalang Okay. ikaw nakasala. Okay, so the next Ah, part then? okay, transfer yan, no? We will lay the hands. Doon ba? I-transfer mo. Ipapatong ang kamay sa ulo. Okay, ipapatong O, samantalang sa animal sacrifice. samantalang ikaw ay ikukumpasil mo yung kasalanan, No, ay doon ka nakapatong nagpapatong naman ka, ang, okay. ang kamay mo sa ulo ng hayop Parang na yung dala. na-transfer mo doon yung Oo. kasalanan mo. Symbolically, ang kasalanan mo ay lumilipat o sumasalin doon sa hayop. Okay. And then after that, Anong talata ang natin makita to? okay, nandyan sa Leviticus yan, no? Leviticus pag-transfer, 4, kita natin, 4, 15, 24, 29, makita natin yung proseso dyan. At dadalhin niya ang toro sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon. Okay? At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo Okay. ng toro at papatayin Pagkatapos ang toro niyan, sa harap papatayin. ng Panginoon. Marami pa, tingnan pa natin, may isang Okay. text pa dito. So, ang 24. punto rito ay ikukumpisal ko ang aking kasalanan doon sa hayop na nakapatong aking kamay at pagkatas papatayin ko ang hayop. Oo. Ako mismo na makasalanan ang papatay. Ikaw ang papatay. Kasi yun ay pagpapahayag na dahil sa akin, kaya merong dapat mamatay. Yes. Hindi pare ang gagawa ng pagpatay. Ikaw. So, ang pari ngayon, ang gagawin lang ay iaabot sa akin yung punyal o yung kutsilyo at ako mismo. ang At yung akto ng paggawa na yon ay sasabihin natin na pinapahintulutan ng mga pagpatay ng hayop nang walang kabuluhan. Pero dito natin makikita yung kahindik-hindik na ginawa ng kasalanan. Na ito yung nangahulugan ng kamatayan. Isang lesson pa rin dyan is, every time we sin, para bang pinapatay natin si Kristo, hindi ba? Na ang ating substitute. So every time, na dagdagan yung nail at the cross. Yung he was nailed at the cross. So yan ang So, ikaw mismo. Tama yung kasabihan na hindi iba ang pumatay kay Kristo, kundi yung kasalanan natin mismo. Okay. Yung aking kasalanan ang Yes. dahilan kung Yes. bakit si Kristo ay That's true. naroon sa cross. Pinapatay natin every time we sin. Hanggang ngayon. Mhm. Okay. Naghanap ka ng mga text regarding this, no? May Okay. ano pa tayo Sa dyan. yung pagpapatong ng Oo. kamay. Doon tayo sa 24 kaya. Pagkatapos, 4:24. 4:24. Ganito ang wika. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, handog nga dahil sa kasalanan. Okay, handog sa kasalanan. So, marami tayong mga Okay, examples so- dyan. May verse 29 pa rin. Hindi So siguro nakita na natin nabasa. yung proseso. Nandoon muna yung pagkilala sa kasalanan, nandoon yung pagkuha ng kahaliling hayop Okay. at pagkilala ng kasalanan ng humihingi ng patawad, Okay. nagsisisi, at nakahandang ikumpisal. At pagkatapos ang pagpapatong ng kamay, I-transfer mo yung kasalanan symbolically doon. lumipat na roon. Lumipat na. Pagkatapos pinatay na ito Pinatay. ngayon. Di uwi na ako ngayon. Hindi Kung ba? ako ang makasalanan. Susunugin pa, hindi ba? Hindi, ako na makasalanan. Oo, uwi ka pwede na ako umuwi. Libre ka na. Okay. Pero may proseso pang nagaganap sa pag-transfer, sanktuaryo. i-transfer pa kasi yan sa sanktuaryo. Okay. Yung dugo ng hayop na pinatay ay ilalagay ng pari doon sa bowl Aha. at papasok pa siya sa ano. Diyan may diferensya na dyan. Okay. Kasi anong klase? Sino yung nag-offer ng offering? Okay. May offering kasi for the priest himself at saka yung for the congregation. Okay, so At saka yung individual sinner ibig talaga. sabihin, iba ang proseso kapag kayo ang nagkasala ay leader Aha. o Leader o- common na tao at iba ang proseso kapag ang nagkasala yung pari Aha. at saka yung for the kongregasyon. congregation. May iba Kasi, silang proseso. may ibang proseso dyan. Oho. So ano bang diferensya dyan? Ang aking pagkaunawa sa diferensya nila ay ang isang handog ay pumasok doon sa loob ng sanktuaryo, doon sa holy place. Hindi po pwedeng kainin ang mga karne noon. Pero yung inihandog na ipinahid ang dugo doon lamang sa altar of burnt offering, Okay. sa sungay nito, po pwedeng kainin yon. Pero ang significance dyan is paano ma-transfer yung sin Oho. doon sa sanctuary. May dalawang paraan pero it points to the same Jesus. Okay. Okay? Through the blood and through the priest. Okay. Oo.
Ang priest kasi ay he was offering his own sin offering. So hindi siya maging bearer. So doon yan sa blood dadaan. Pero yung individual na sinner, na transfer niya doon, kinakain ng priest yung laman, and then nadala na niya doon sa loob ng sanctuary. Tingnan na nga natin, basahin natin. Okay? Leviticus chapter 4, verse 5 and 16. Verse 5. At ang pinahiran ng langis na saserdote ay kukuha ng dugo ng toro at dadalhin sa tabernakulo ng kapisanan. Okay? May procedure pa dyan. Ilang sprinkling. How many times? 7 beses yun Yeah, na oo. yung daliri ng pare o saserdote ay ididip niya doon sa dugo. At ito ay 7 beses ng Nandyan yun, makita natin sa verse 7, 18, 6, 17. Yan, marami masyadong Okay. procedures dyan, okay? Then, anong mangyari? Carries the remain out of the animals outside the camp. And then, doon na So, parang di end of sin. kumuha lang ng dugo, kukunti naman yung nakuha para Okay. iwisik doon sa sungay ng altar of burnt offering o kaya doon sa loob naman na altar of incense. Pero ang pagkaunawa ko nito, yung mga natirang dugo na ibubuhos. Buhos doon. So, dalhin doon sa sanctuary. Doon sa ilalim ng burnt offering. yes, yes. Burnt offering, tama. Handog na sunugan. Okay. At pagkatas yung mga taba nila ay susunugin lahat. Pa yan. So, lahat ng mga natira pa mga taba na hindi wala ay susunugin. Kasi may sin bearer na eh. Sin bearer. Doon na yan. Hindi na malimutan yung kasalanan mo kasi transfer na. So, ibig sabihin nito, Or ang, kalimutan na. ang Sorry. kasalanan noong makasalanan ay Hindi na symbolically recounted. Transferred nalipat na doon sa sanctuary. Nalipat na. Okay. Yun ang means ng blood. Oho. Okay? So ano naman ang diferensya doon sa individual, ruler and individual common person? Kung individual ang sin offering. Tingnan natin, verse 25 and 30. Verse 25. At dadampot ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ng dugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan Okay. ng handog. And then, At ang dugo'y ibubuhos sa paanan ng dambanang Okay. pagsusunugan ng handog. verse 26 and 31. May isang procedure pa. At ang lahat ng taba niyaon ay susunugin niya sa dambana Okay. na gaya ng taba ng hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan at siya'y patatawarin. Okay. Sa Leviticus 6, 25 to 30, siguro hindi na natin basahin. Okay. Isang cross So, reference nakita yan, na natin yung- Yan, yung proseso. Paraan sa pag-transfer. Yung proseso ng ating pinag-aaralan dito, yung proseso ng paghandog. Okay. So ito ang difference, no? The basic difference in two procedures may be summarized by this. When the blood goes into the sanctuary's holy place, the meat of the sacrifice is not eaten. Kasi kung ang blood ang dadalhin doon, hindi nakakainin yung meat of the sacrifice. But when the blood does not go in, the meat of the sacrifice is eaten by the priest. So yun na ang priest ang nagdadala mismo doon sa sanctuaryo. Siguro ating unawain mabuti, ating pag-aralang mabuti, may mga bahagi ng hayop na kinakain ng pare o ng saserdote. Yes. Anong kinalaman nito sa proseso ng tinatawag nating atonement? Yes. Okay. Ito ba'y mahalagang bahagi talaga? Hindi ba ito yung kaisipan lamang na kaya ako kumain ng bahagi ng hayop kasi ako ay saserdote na dito ako nabubuhay kaya ako kumain? No. O meron itong significance talaga, May significance talaga. sa proseso ng atonement? Yung ating previous discussion sa ating lesson sa Hebrews chapter 8, we have a high priest there. Hindi ba? May priest tayo doon sa throne. Because of the judgment, yan, kailangan masyado natin yan, high priest na yan. So yan, siya ang nagre-represent. Siya ang nag-carry of our sins. So, Okay. The sins are carried by the blood and the priest. So yan ang significance doon sa ritual So, ang na ito. kasalanan ay Sacrifice. papasanay ng pare. Through the blood and through the priest. Okay. Dumaan sa dugo ng hayop, ano? Yes. Tapos yung dugo na yon kinuha ng priest, ay di siya na ngayon naman ang magdadala. Yeah, especially kung yung offering na yan is for the priest and the congregation. Dadirect yan through the blood to the sanctuary. Pero kung yung individual leader ba o siya ay individual sinner, kakainin ng priest yun.
Wala nang blood dadalhin doon, siya nang dadala. Okay. So pag kinain niya, siya na yung nagdadala ngayon. siya nang nagdadala. Paano natin nakita ang aplikasyon nito sa ating Panginoon Jesus? Yeah, si Jesus is our high priest. Oh. So siya nagdala ngayon. Siya ang nagdadala ng ating kasalanan. Kasalanan. Okay. So pagka dinala na niya ang ating kasalanan, ay dito natin makita na ganoon kabuti ang Diyos. Yes. Naroon ang kanyang awa na ipinahayag niya kung gaano siya nagmahal at naghangad, maibalik ang relasyon natin sa Kanya. Okay. Itong concept na ito ay parang mas madaling makita natin kung babasahin talaga natin yung Leviticus chapter 6. Okay, sige. So, basahin na lang natin. Ating tingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. Sa Levitico Kapitulo 6, Verses 25. sa talatang 25, okay, ganito wika. hanggang doon tayo sa 30. Okay. Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin, ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, kabanal-banalang bagay nga. Ang saserdote maghandog niyon dahil sa kasalanan ay kakain niyon. Sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Okay. Anumang humipo ng laman niyon ay magiging banal. At pagka pumilansik ang dugo sa alinmang damit, ay lalabhan mo yung napilansikan sa dakong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin. At kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon. Bagay ngang kabanal-banalan at hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan kung may dugo niyaoy ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubo sa dakong banal sa apoy nga susunugin. Okay. So i-recap natin. Natin ito. Ang basic difference talaga in these two procedures, ito. Okay, when the blood does not go in, the meat of the sacrifice is eaten by the priest. Ibig sabihin, yung dugo ay hindi nakapasok, ay hindi pinahay doon sa altar of incense, yun ang pwedeng kainin. Kung walang dugo. Kung walang dugo nakapasok doon. Okay. So in a way, ang conduit nito ngayon ay ang priest at saka yung blood. Bakit itong difference na ito? Okay, ito ang answer. The answer seems to be that in the cases of the priest or the whole congregation, the priest cannot become the carrier of his own guilt. Kasi yung na-offer niya na offering na yan ay para sa kanya din yun. So hindi siya maging sinner at the carrier at the same time. Okay? So the blood goes directly into the sanctuary as the agent of transfer carrying the sin away from the sinner into the holy place. This is through the blood. But in the case of the ruler and the common individual or commoner, the priest is not involved in the sin. Di ba? And thus, he can be the carrier of the sin from the sinner unto himself. In this later case, the sin is transferred to the sanctuary via the priest. When the priest offer their own sin offering and blood is taken into the sanctuary. Okay. So, yun ang diferensya dyan. Pero may problema yata tayo dito, Pastor, ng konti. No, kasi para bang priest and then at the same time blood, how can it carry? No? Paano yan defile? Para bang ang blood can cleanse the sin and then ito rin ang maka-defile. Pero may may nakita natin dito sa 27. Ibig sabihin ay ang dugo na naglilinis ay pwede parang rin dugo na siya rin nagde-defile din. Nagbibigay ng dumi. Oo, nagdudumi. Pero makita natin na may solusyon ang procedure dito. Tingnan natin, balikan natin yung 27. Everyone who touches the flesh must be holy. Okay? And when its blood is sprinkled on any garment, you shall wash that on which it was sprinkled. So, pag may dugo yung garment ng priest, Natilamsikan ang kanyang damit. hindi siya pwede kung impure siya. Hindi siya makapasok doon. Kailangan mo nang niya yan. Lilinisin yan. Okay. So in a way, the priest who will be bringing the sins, talagang pure siya. And ang ganda nito, no? Jesus was sinless. Kaya nga, he is qualified. He is qualified to be the conduit. He can become the sin bearer. Dito sa ating pag-aaral ay ano magiging end result
kapag natapos na itong pagsasagawa okay. ng sin offering. Mhm. So ano yung mga end result niya? Ano na ang Okay. bunga nito? Ano na ang kalagayan ng tao? Sin offering. Tapos na. Okay. Naisagawa na itong paghahandog na itong sin offering. So may closure yan, no? Aha. The sinner is cleansed from sin, number 1, and he is forgiven, and the sin is transferred to the sanctuary. And here you can see that Christ is both the lamb, kasi yung blood niya ay dinala doon, and he is also the priest and mediator. Mhm. So ang gandang typology nito, no? He is the Lamb of God, but he is also our priest. The priest being the mediator na magbigay sa atin ng access doon sa So, pag Panginoon. titingnan natin dito sa ating larawan ng sanktuaryo, yung makasalanan ngayon, ito yung pagbubuod na lang, ano? Ang makasalanan ay papasok na may dalang hayop, Okay. at pagkatapos ay papatay ng tupa, Oo. kukunin I-transfer yung blood. Yung tupa na yon ay sumasagisag kay Kristo, Mhm. na Yes. siya yung pinatay. Yes. Siya yung dying lamb. Yes. Pagkatapos, yung priest ngayon ay gagawa ng paglilingkod, kukuhanin ng dugo, at Dalhin. dadalhin ngayon, ipapahid ngayon sa sungay ng altar of burnt offering. Yes. Ah, At saka dalhin doon sa... okay, so symbolically, ang kasalanan na nandoon sa dugo ay sumali na ngayon sa sanktuaryo. Yes, yes. Na Sa puntong transferred yon na doon. ay pwede nang ang makasalanan, Okay. na siya ay Forgiven na. forgiven na. Malaya na siya. Malaya na siya. Pero ang kasalanan ay naroon sa sanktuaryo. Okay. So, ang sanktuaryo ngayon ay dito ngayon papasok pa ang tinatawag na priest upang mga siwa pa ng mga serbisyong nagaganap o magaganap pa sa sanktuaryo. Oo. So, pero may isang paraan pa, no? May paraan pa. Yung kinakain niya, di ba? Oo. Kinakain niya. Kakain siya. Kakain siya. Dahil yung nagkasalay ordinaryong Kung tao. walang blood, Oo. kung walang blood na nadala doon, kakainin niya yung meat, and then doon na pwede na siyang magdala doon, na transfer through him doon sa kasalanan. So, symbolically, pagkatapos na kumain ng priest, Nadala na niya doon. nasa kanya na ngayon. Oo, Siya na nasa- ngayon ang tagapagdala. Tagapagdala. Tagapagdala ng kasalanan. Okay. Okay. So, nakita natin ang So ang maganda talaga dito kasi on his merit, no? On his merit, because of his merit, tayo ay wala nang kasalanan. Kasi pure siya eh. 'Di ba? Pure siya. Kita natin yan yung Joshua, 'di ba? Na the robe of righteousness. Tayo ay makasalanan pero nagsuot-suot kasi tayo ng robe of righteousness of Jesus Christ. And in that sense, we are considered righteous. Considered righteous. So, ang importante daw talaga ay hindi ang pagtingin ng Panginoon sa atin kung tayo ba ay makasalanan. Hindi. Ang tinitingnan lang niya si Jesus. Nandyan ba yung Jesus? Na-covered mo na Jesus ito? Pag na-covered, go. Okay. Yan na. Yan na ang atonement. So sa ating kapanahon ngayon ay masasabi natin na tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Yes. personal na tagapagligtas? Yes. Kasi yun yung sumisimbolo na ibinihis mo na si Kristo. Kapag tinanggap mo na siya, Okay. ay ikaw So, ay pinatawad na sa iyong kasalanan. Yeah, it's very easy to be saved, isn't it? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, yan lang, Aha. then shall not perish, but have everlasting life. Okay, napakaganda ng, It's really good news. napakaganda ng ipinapakitang larawan sa atin ng santuaryo, Yes. na sa pamamagitan nito ipinakita hindi lang yung proseso ng pagpapatawad sa kasalanan, Yes. kundi ipinakita rin yung napakagandang karakter ng Yes. Diyos. Mm, At true. bahagi ng ating pag-aaral dito sa ating leksyon ay inilarawan ni Propeta Mikas ang kahandaan ng Diyos na magpatawad. At dito'y kanyang ipinahayag, sino ba ang Diyos na nagpapatawad? Na ganito siya nagmalasakit, nagmahal sa lahat ng mga kasalanan. Ito yung makita natin sa aklat ng Okay, Mikas. basahin siguro natin. Mabuting ating basahin sa aklat ng Mikas, kapitulo 7, talatang 18 hanggang 20. Okay. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kaniyang mana? Hindi niya pinipigil ang kaniyang galit ng magpakailanman, sapagat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kanyang yayapakan ang ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang Yes, ang layo. kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.
iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob at ang kagandahang loob kay Abraham na iyong sinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw ng una. So dito ipinahayag ngayon ang inilalarawan ni Propeta Mikas. Ito ang uri ng Diyos na ating pinaglilingkuran, na siyang gumawa ng pagliligtas sa atin. Yes. Na siya'y walang kaparis. Walang kapares. Wala siyang katulad. Dakila ang kanyang kabutihan. Siya'y banal na Diyos, pero nung magkasala ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nilikha, Oh. siya rin ang gumawa ng paraan upang kung magkagayon, matubos ang kanyang mga nilalang mula sa kasalanan at maibalik tayo sa isang pakikipagrelasyon sa kanya. Okay. So it's very hard not to be saved, di ba? Oh. Parang almost titignan impossible. natin ay walang dahilan para tayo mapahamak. Pero parang dito, when we discuss this, na-remember ko yung isang illustration na may isa daw mayaman masyado na tao, may marami siyang mga paintings doon sa kanyang bahay. Pero kasi yung anak niya ay namatay somewhere na yung narinig niyo yung mga illustration na yan. So, ang ginawa niya ay sinusubastan niya yung mga paintings. Yung mga Michelangelo, yung mga Picasso doon. Maliit Pero man yung yan, malaki, maganda man o hindi, lahat. So, sabi doon sa illustration is nang dumating yung araw na yon, sabi ng si administrator ng bidding, okay, ito munang painting. Ang painting naman ay pangit. Kasi ang painting naman ay isang painting lang ng anak niya sa isang sundalo doon na, kasi kasama niya. So, sabi, wala talagang nag-bid. Wala talagang nag-bid. Sabi, no, yung mga magaganda, yung talagang may mga pangalan. Later on, yung gardener ba yun? No? Sabi, ako na lang. $50 ba yun? Basta't mababa ang halaga. Pagkatapos, sige, going once, going twice, then sold. Na. Pagkatapos, sabi ng nag-administer ng bidding, okay, wala na. Tapos na ang subasta. Oh, bakit? Yan, hindi pa naman yan nabili eh. Hindi pa nabibid yung magaganda. Hindi pa nagbibid yung magaganda. Pero alam mo yung, yung illustration na, he who has the Son has all. Ang ganda, no? Yeah. Sapagat yung bata ang gumawa ng painting na yun, yes. ayun ang pinakamahalaga. Yeah, kung sino yung nakakuha sa bata na yan, then na yun. see who has Christ has it all. And that is a very nice illustration, I think, for this. So it's very, very easy then to be saved. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, Pastor, ang ating huling apila sa ating mga kapatid tungkol sa ating paksa na may kinalaman sa pagtubos, handog para sa paglilinis. Okay. So siguro, let us accept Him. Have Him really in our hearts. Na talagang tunay. Of course, may gagawin din tayo. Ang gagawin natin is open our hearts to Him. Let Him come into our lives. He has everything for us to be able to be forgiven. Okay, so minamahal namin mga kaibigan, ating pinag-aralan po ang may kinalaman sa pagtubos. Ang sin offering ay nagsasaad ng daan na tinatahak ng makasalanang tumanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyo at makasaserdoteng paglilingkod ng ating Panginoon. Ang ating pag-aaral ay napakaganda mga kaibigan na itinuturo tayo kung paano nagkaroon ng proseso ng paglilinis, pagpapatawad sa ating makasalanan. Binigyan tayo ng visual o paglalarawan. Parang visual illustration. Paano natin lalong makita ang mga kaganapan ng pagpapatawad na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. So, sana po ay nakinabang kayo at sana po sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay lalo nating i-appreciate ang ating dakilang Diyos na ginawa ang lahat para sa inyo at para sa aking kaligtasan. Tayo po ay dumako na muli sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Mahal at dakila po namin Diyos, ibinabalik namin muli sa inyo ang mga papuri at pasasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at hindi masayod na kabutihan na sa kabila ng kami nagkamali, nagkasala at napariwara at napalayo sa inyo. Ang inyong awa ay naririyan. Kayo'y nag-provide ng pamamaraan upang kumagkagayon. Maibalik ng muli ang aming nasirang relasyon sa inyo. At ang kami po muli ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggang makakasama kayo magpakailan-kailanman.
Ama, pagpalain niyo ang bawat isa amin. Sa pamamagitan ng leksyong ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkamuhi sa kasalanan. Sapagkat ito'y tunay na pumipighati sa inyo. At sa pamamagitan ng mga kasalanan ito ay kayo ay naipapakong muli sa cross. Kaya nga po, Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkakasala, Lord, at bigyan kami ng pagkagalit sa kasalanan. At bigyan din kami, Panginoon, ng pag-ibig sa inyong katuwirang kayo'y mamahalin namin sapagkat kayo ay nauna ng nagmahal sa bawat isa amin. O banal na Diyos, patungan kaming muli ng inyong mayamang pag-ibig, ng inyong masaganang basbas, na magyumaman sa aming puso ang kagalakan. Kayo ang Diyos naghahari sa aming mga buhay. Salamat sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Minamahal po namin mga kaibigan, ang aming pong pasasalamat ay tuloy-tuloy na aming pinapaabot sa inyo sapagkat sa pamamagitan ng programang ito ay tayo ay tuloy-tuloy na nakikinabang. Hindi lang naman po kayo ang siyang nakikinabang sa Blessed programang tayo. ito, kundi Blessed kami rin talaga naman tayo. na nagtatalakayan, naakay din kami sa lalo pang malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya po, purihin ang Diyos at sana po tuloy-tuloy tayo magkasama-sama sa programang ito, ang Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat and God bless you all. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are
proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes and
television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is a kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price: hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse
it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! So what happens to your body when you quit smoking? 20 minutes after quitting, your blood pressure and pulse rate begin to normalize, and the temperature of your hands and feet return to normal. 8 hours after quitting, the very poisonous carbon monoxide in the blood drops to near normal levels. Already 24 hours after quitting, your chance of a heart attack begins to decrease.
2 weeks to 3 months after quitting, your lung functions and breathing can have improved up to 30%. Most withdrawal symptoms have disappeared. Senses of taste and smell improve remarkably. 5 to 15 years after quitting, the risk of stroke is reduced to that of a non-smoker. 15 years after quitting, the risk of coronary heart disease returns to that of a non-smoker. The health benefits are tremendous and worthwhile. Make the decision today. You can break the habit.